Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Ang share kong video sa inyo ngayon ay tungkol dito sa basic wiring para sa ating mga kababayan na baguhan pa lang. One bulb controlled by single switch. Ito ang ating tumbler switch, ito ang ating breaker, ito ang ating receptacle. Tapos mayroon tayong bulb pag testing siyempre. I-fix ko muna ito. Tapos i-explain ko sa inyo ang function nito at kailangan mapanood nyo ito dahil sa may explain ako dito sa inyo na marami pang elektrisyan na hindi nakakaalam. Ito yung line to line tapos line to ground. I-explain ko sa inyo. Tapos kung makikita ninyo itong receptacle natin, ito ay sinasalpak lang yung wire. Yan. Tapos itong switch naman, bubuksan natin para makita ninyo ang loob. Yan. Ganun din dito. Ang linya nito, let's say like this, open. Tapos ganito, close. Ito magkakonekta kapag ganito, kapag nakaganito ay open. Tapos ang wire natin gagamitin pagdating sa lightings ay number 14. Pagdating sa breaker, depende sa load natin, pero ang ginagamit sa bahay ay 15 amperes. Ito ay 32 for testing purpose only. Okay? So pag magkakabit tayo, siyempre laging naka-off. Tapos for the simulation, meron din tayong wire para sa aking pag-testing. Ito. Para sa pag-testing lang po ito, Yan. Habaan natin. Tapos ikakabit ko dito sa breaker. Simple lang, higpitan, luluwagan. Kapag higpit yan, luluwagan natin para maisalpag ito. Pagdating sa connection, dapat kailangan mahigpit. Okay. Tapos, ang unahin nating wiringan, ito muna. Yan. Sukatin natin. Itong wire natin ay, siyempre, subukan natin ganito. 1. Tapos ganito. Okay. Nandito ng ating, yan. Tapos putulin natin ang dalawa. Tapos balatan natin. Dito rin. Sa pagkakabit sa switch, saka dito sa receptacle, nasa madidevelop na lang ang inyong technique. Kung sa palagay nyo mali ang aking ginagawa, itatama nyo lang sa inyong sarili. Okay? Ito, nabili ko sa Shopee, itong stripper. Okay. Dahil sa testing lang naman ito kakabit natin dito sa switch. Yan. Naikabit ko ng isa, pero pag kayong nagkabit, mas pag-iigihan nyo. Ito kasi testing lang naman. Ito naman ang ating screw para dito. Yan. Naikabit ko na, pero hindi siya ganun kaganda, no? Kasi sabi ko nga, ito ay testing lang naman natin. For tutorial only sa function ng one bulb control by single switch. Naikabit ko na ang switch. Tapos ilalagay natin ito. Tapos mangyari ang switch, ilalagay na ang wire, ilalagay natin dito sa ating supply sa breaker. Tapos ito naman, ayun, medyo maingay ang lalagyan dito ng ito para makadaan yung ating wire. Tapos dito pa
Ayun. Ito, salpak lang naman ito. Yan, salpak lang yan. Isasalpak lang dito. Yan, dyan lang yan, nakasalpak. Sakto lang ang size nito. Number 14. Tapos ang isa pa, binago ko ang kanyang connection dati dito. Tapos nilagay ko lang para ganito. Tapos magpuputol pa ako ng wire. Okay. Tapos ito ng isang wire naman ay i-connect dito. Luluwagan muna. Yan. Tapos higpit. And then dito na. Ayun, i-fix natin to. Lagi po nating tatandaan na ang galing switch ay nakakonect dito sa yoke, yung nasa gitna po mga kababayan. Napakahalaga niyan kapag ang supply natin ay line to ground. Malinaw po yan ha, line to ground, hindi line to neutral. Sa cooperative po dito sa amin, ano yan, line to ground. Kapag line to line, walang problema po yan. Pero pag line to line, walang problema. Pag line to ground, kailangan tatandaan natin na ang dadaan sa switch ay live. Okay mga kababayan, tanggalin natin ito. At lock mo natin. Ilalagay na natin itong bumbilya. Ayun. Lagyan natin ito. Tapos i-on natin. Yan, tapos on. Okay, ganyan lang po kasimple ang wiring na ito. Subalit ganito, i-explain ko sa inyo. Kapag line to line ito, walang problema kahit saan ang linya niyan. Linya, line 1, line 2, kasi parehas po yan live. Pero kapag ito ay line to ground, tulad dito sa amin, line to ground, kailangan po ang live pupunta po dito sa switch. Dito dadaan sa switch ang live. Tapos paglabas ng switch, yun po, ito po ay pupunta dun sa yoke, sa gitna. Tapos ang isa dito, ito yung ground papunta dito. Dito naman. Okay, sa gilid. Tapos ang breaker natin, ito kung makikita ninyo, 32. Pero for testing purpose lang only ito. Ang dapat na breaker natin dito, pwedeng 6 amps or kung mababang load, lalo na sa ngayon, LED lang ang ginagamit nating ilaw, pwede ng 6 amps doon. Tapos, kadalasan ginagamit nating 15 amps. Tapos, ang size ng wire natin, nakadepende sa size ng breaker. Kapag ang breaker natin ay number 12, so, kapag ang breaker natin, 15 amps, ang wire natin, number 14. Ganyan po mga kababayan. I-on natin ulit. Ang function ito, ganyan. Okay? Tapos patay natin. Off na siya kasi open ang contact doon sa loob ng switch. Open yun. Kapag ito ay hindi naman umilaw, simple troubleshooting, kapag hindi ito umilaw, may time na kapag kinabit natin ito, masyadong mahigpit, tapos pag nung napundi na, pagtanggal natin, yung yoke niya, masyado nang naipit. So, hindi na ito nakakaabot minsan. Ang gagawin natin, iangat lang yung yoke. Pag ang inangat natin yon, sasayad na po yun dito para umilaw ang ating bumbilya. Okay. Yun na mga kababayan. Ito pa. Kung makikita ninyo, ang ginamit ko ay breaker. Kapag line to ground, tatandaan po mga kababayan ha,
Kung line to line, walang problema, ito talaga, hindi yung questionable. Talagang breaker ang ginagamit natin. Kapag line to line, kapag line to ground, pag gagamit tayo ng breaker, kailangan simultaneously na mag-o-off siya kapag nag-short circuit at nag-overload. Kailangan magkakabit yan. Naayon po yan sa Philippine Electrical Code. Kailangan magkakabit. Pero kapag fuse, hindi tayo pwedeng gumamit ng fuse o magkahiwalay na breaker tapos line to ground. Kung gagamit tayo ng breaker na line to ground ang supply natin, kailangan magkakabit po yan. Napakahalaga po yan mga kababayan. Kung single, wag na tayong gumamit. Isa lang ang ground natin. Ikukonekta lang natin. Splice lang natin ang line to ground tapos isang breaker lang. Pero kapag doble, kapag line to ground, kailangan ganyan para sabay siya mag-o-off. Alin man sa dalawa dyan, halimbawa ito ang nauna, kakabigin niya pa yung isa. Ito ang mauna, kakabigin niya pa yung isa. Kasi kapag fuse, tapos sinabay mo yung line to ground, hindi natin alam kung alin dun ang pwedeng maunang mag-trip. Maiwan ang isang linya. Kaya napakalaga pong tandaan yan. Hindi lahat po ng elektrisyan ay alam yan. Ang line to ground, pwedeng gumamit ng breaker, pero kailangan ito ay magkasama. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kababayan. Sa simpleng video na ito, sana may natutunan po kayo.